hindi advisable na taasan ang amperahe ng circuit breaker. 3.5 or number 12 tapos THHN, kaya niya ang 30 amperes. Hello mga kabady, isi-share ko lang sa inyo ang mga nakita ko noon, observe ko sa ibang mga ginagawa ng electrician. So merong mga practice sila na gumagana naman pero delikado talaga siya kapag dumating ang oras or panahon na nagkaroon ng overload. Ito kasi ang kanilang ginagawa. Ang ginagawa ng ibang electrician, ginajampiran nila ng wire. Sinasabi nila na safe naman yan kasi ang wire ay napaka nipis, parang grano ng buhok. So ini-insert nila dito, functional siya pero napaka-delikado. Bakit? Kung pag-uusapan lang natin ang short circuit, ang kuryente or ang amperahe kapag short circuit ay napakataas. Kaya quick or abrupt ang pagtaas ng kuryente. So posibleng mapuputol ito or masusunog dahil sa quick increase of current. Pero kung pag-uusapan natin ang overload kasi ay dahan-dahan. Halimbawa 20 amperes ang fuse. Halimbawa kung nasa 19 amperes siya, tapos meron pang dinagdag na load, saksak. Tapos umabot na siya sa 22, 23, 24, 25 hanggang 30 amperes or 35 amperes or 40. Ang ganitong klase ng wire ay hindi madaling nagme-melt. Kahit manipis ito, hindi ito designed for fuse as fusible element. No, hindi naman tayo ang engineer na nag-design para maglagay ng wire dito para ma-melt siya kapag nag-over na sa ampacity ng fuse. Pag copper clad nga or wire na walang insulator, napakataas ng kanyang ampacity kasi walang insulator na susunog. Kaya delikado ito. Kung merong makapanood ng video ito, huwag nyong subukan, huwag nyong gayahin yung ibang nagpa-practice ng ganitong trabaho. Ito tayo sa circuit breaker mga kabady. Halimbawa sa isang bungalow house, ang ginamit niya ay circuit breaker na 20 amperes. Tapos ang ginamit niyang wire para sa load side ay 12 THHN. So paglipas ng mga panahon, dumami ang mga appliances sa bahay. Tapos magti-trip na ang circuit breaker kasi marami ng load. Pag sinabi nating THHN, hindi kasi madali yang nasusunog. So pero ang circuit breaker mo ay magti-trip na yan. So kasi over current na. So ang mga maling ginagawa ng ibang electrician or homeowner, sila ang nagsisilbing electrician sa sarili nilang pamamahay, ginagawa nilang higher than 20 amperes ang breaker na ginagamit nila. So bibili sila ng bagong breaker. Papalitan nila ng 40 amperes or sinasagad nila gawin na nating 60 amperes para hindi na magti-trip kasi malaki na ang amperahe. So safe ba? So hindi safe. Kung bakit? Dahil kung papalitan mo ng 60 amperes kagaya nito, so ang wire ay number 12 ang pinakamataas, or kung ifa-follow natin ang libro, ang ampacity ng THHN number 12 ay, this is taken from the table sa Philippine Electrical Code, 3.5 or number 12 tapos THHN, kaya niya ang 30 amperes, no? Kagaya ng sinabi ko kanina, 25 amperes, 26, hindi pa nagme-melt ang THHN, no? So kung pinalitan mo ng
60 amperes ang iyong circuit breaker. Tapos umabot na sa 26. Tapos bumili ka pa ng ibang appliances kasi kumpiyansa ka na dahil hindi na nagtitrip ang iyong circuit breaker. Ang malaking disaster kapag lalagpas na siya ng 30 amperes, lalagpas na sa ampacity ng THHN wire mo. So kung aabot na yan ng 35, 40 amperes, yun na ang disaster. Posible nang masunog ang iyong wire. No? Kung masunog ang wire, delikado. Magkaka short circuit na ang iyong mga connections doon sa wire na magkatabi. Nagme-melt ang wire, masusunog ang insulator, sunog, spark, short circuit. So kung bungalow house made of light materials, fire. So sunog. Kaya hindi mainam or hindi advisable na taasan ang amperahe ng circuit breaker. Okay? So, sana merong natutunan. Kung merong natutunan at kung merong nakuhang kaalaman, paki-share naman at paki-like at paki-subscribe naman. Maawa baka naman. Salamat mga kabady. Kung merong mga katanungan, mag-comment lang. Thank you. God bless. Goodbye.